pera mo, i-connect natin sa future. Tapos yung future, i-connect natin sa mga goal mo. Itong goal na to is intended siya for 10 to 15 years. Okay. So, ano yung mga top 3 nga goal mo ngayon? So, palagay natin is for retirement. Then, gusto mo mag-travel sa buong mundo. Travel. Then, gusto mo magkaroon ng passive income. For example, rental property. Okay. So, itong mga goal na to is may kailangan tayo dito para makuha to. Kailangan natin ng pera. So, ngayon, i-illustrate ko na tayong mga Pilipino is ganito tayo gumastos. So, tulad ko siya sa sa inverted triangle. So, itong triangle na to is nag-represent siya sa hat. Ito naman, X. So, itong hat, ibig sabihin nito is, ngayon, healthy ka pa, di ba? Marami ka pang opportunity, marami kang time. Palagi mo sinasabi, saka na ako mag-save, saka na ako maghanda. Hanggang sa nabotan ka ng 50 years old. Mahina ka na dito, hindi ka na healthy, wala nang opportunity, konti na lang yung time. So, ang big question, kailan ba dapat talaga tayo mag-save at maghanda? So, yun po yung tanong. Ito namang X, nag-represent siya sa expenses. So, nung kakasimula mo pa lang magtrabaho is ganito pa lang kalit yung expenses mo. Pero habang tumatagal, nag-asawa ka na, lumalaki, di ba? Nagkaroon ka ng anak, marami ka nang bibilihin na diaper, gata. So, kahit malaki yung sahod mo, kulang pa din yung income mo. Sa lagi mo sinasabi, saka na ako mag-save, hanggang hindi mo na ma-manage yung expenses mo. So, ang question, kailan ka dapat mag-save? Yung manageable pa ba yung expenses mo o talagang hindi mo na siya manage kasi wala nang matitira sa sahod mo. So, yun po ang big question. Then, ito naman, illustrate ko na karamihan sa ating mga Pilipino is ganito din tayo mag-save. Nakaugalian na natin. Tulad ko sa 2 itlog. So, ito yung nakaugalian na natin. So, unang gawin natin is spend na tayo, di ba? Pagkasahod natin, spend na tayo. Saka tayo magsisave. So, minsan, sa gastos tayo ng gastos, daming binabayaran, maraming utang na binabayaran, walang matitira. So, walang nagsisave. Tapos, yung isang itlog is save, kahit kunti lang. Saka, gagastos. So, kahit maliit lang siya, tapos consistent, may disiplina na buwan-buwan talaga, magtatabi kahit 10% sa sahod mo. So, makakaipon ka pa kunti-kunti, di ba? So, yung ginogol mo na retirement fund, yung pang travel mo all over the world, tsaka yung pang rental property na business, so unti-unti siyang matutupad. So, ang question, kailan ka dapat mag-save at maghanda? Yun po yung big question. So, kung may papakita ko sa'yo na plan na sa tingin mo is nagustuhan mo, afford mo naman, kaya mo naman, willing ka bang mag-start today? Ito naman para sa mga millennials o nasa mga 20 to 30, 35 years old. Ito yung i-illustrate ko na ganito tayo. Okay? So, nag-retire tayo mga Pilipino at the age of 60. Tama? Then, nag-start tayo mag-work is 20 years old. So, may 40 years tayong nag-work. Building years natin. Building years natin yan. Tapos, according to study, average na bubuhay yung mga Pilipino ngayon is 80 years old. So, mayroon tayong 20 years na retirement test. So, 40, 20, ito yung 40-20 na rule. Okay. So, dito sa 40 years natin na building wealth is, syempre,
Nagkakapera tayo, nagkaka-income tayo through our talent and skills. Diba? Tapos, skills. Tapos, magkakapera tayo. Tapos, gagastusin natin, spend. Tapos, trabaho ulit, diba? So, ito yung cycle natin. Dito, sa 40 years natin na building years. Tapos dito sa 60 to 80 is, di ba, wala na tayong trabaho dito. Pero may i-sustain tayo na bill. Tubig, kuryente, foods, meds, mga maintenance, di ba? Tapos, ito yung big question pag dito na tayo. Sino yung magsusupport sa atin dito? SSS enough ba? O may magsusupport na bang anak? Diba? Yun po yung big question. Kasi, ang nakaligtaan natin, nung building years natin, yung 40 years natin na pagtatrabaho is dapat ang ginagawa natin is nagsisave tayo. Then, pinapagrow natin. Then, pinoprotect natin. Diba? Pinoprotect. So, palagay natin ngayon is 30 years old ka. 30 years old ka ngayon. So, yung 10 years mo, hindi natin siya isasali. Diba? Either nagasto mo na, so hindi na natin isasali. So, ito na lang 30 years to 60. So, may 30 years ka pa din magtatrabaho before ka mag-retire. Diba? Before ka mag-retire, 30 years. So, yung 30 years mo, ano sa'yo, alay pa ba o hindi na? Sa tingin ko, alay pa siya. Kasi nga, 30 years, matagal-tagal pa yun. So, kung magsisave ka ng 1 year, enough ba siya for 20 years na retirement? Enough ba siya? Hindi, di ba? Of course, halata naman hindi. Pero kung 5 years kang magsisave, enough ba siya for 20 years? Hindi din. So, big sabihin, habang nagtatrabaho ka, is kailangan mong mag-save. Kasi at the age of 60, dito malalaman kung magkano yung sasahurin mo kung wala ka ng sahod. Diba? So, yun po yung big question. So, kung may papakita ako sa'yo na plan na sa tingin mo is nagustuhan mo at afford mo naman, so willing ka bang mag-start today? Ito naman, isang illustration na, for example, kung edad mo ay nasa 40 years old or pataas. So, for example, mayroon kang 4,000 weeks to live. Okay? So, ito po yung illustration. So, 0 to 20. Then, 20 to 40. Then, 40 to 60. Then, 60 to 80. Okay. So, yung 0 to 20 is school ka pa dito, di ba? No work. Then dito, start ka ng mag-career, di ba? May career ka na dito or makapag-asawa ka na dito, di ba? 20 to 40. Career or family. Tapos yung 40 to 60, ito na yung prime years. Either lumabas na yung mga sakit-sakit mo dito or may na-invest ka na kasi prime years na eh. Tapos yung 60 to 80 is retirement. Okay? So, pansinin nyo, dito, wala pang income. Dito din is wala ding income. Kasi diba, retire na. Dito, kahit walang income, di ka na-stress kasi may parents kang nagsusupport. Dito, yung big question, enough ba si SSS? Or may anak na magsusupport?
Okay. So, tayong tao, may apat tayo na fear. Apat ang kinatatakutan natin. So, unang katatakutan natin is ngayon is nasa mga 40 years old ka na, diba? So, kung may pamilya ka, yung anak mo din is ganito na din yung edad niya. Sa ganitong edad na. So, ang natatakutan mo dito is may naipon ka naman para makapag-aral sila, makatapos ng college, pero minsan nagagamit mo. Kaya ang fear mo is mapatapos mo kaya sila ng college. Yun po yung unang fear. Pangalawa is, di ba, ka-start mo pa lang sa career mo, nagtatrabaho ka dito, sub-sub ka sa pagtatrabaho. What if bigla kang na out of the picture? Di ba, hindi natin alam. So, ang kinatakutan mo is kaya bang i-sustain ng maiiwan mo yung lifestyle ng family mo. So, ito yun, untimely demise. Tapos yung 40 to 80 is prime years na, diba? What is sakit ka ng malubha? Yung naipon mo para sa education ng anak mo or para sa retirement mo is nagagamit mo siya nung nagkasakit ka. Tapos yung pang-apat na fear is ito na, retirement. Ang retirement is dalawa lang yan. Longest holiday of our lives or the worst nightmare na mangyayari sa buhay mo kapag nag-retire ka na. So sa apat na fear, alin po dito yung top 2 na ipa-priority mo ngayon? So, kung may papakita ako sa iyo na plan na sa tingin mo ay nagustuhan mo at afford mo naman, willing ka bang mag-start today? Comes to savings, ang unang papasok sa isip natin is sa bangko, diba? So, ito yung mga bangko na kilala, si BPI, si BDO, RCBC, Metrobank. So, dito sa bangko is open tayo ng checking, savings, payroll, diba? Tapos, kapag dito ka nagsisave, ang interest nito per year is 1 to 2%. Tapos, withholding tax pa na 20%. Pero kung may papakita ko sa iyo na may ibang opportunity na pwede ka dito mag-save kay AXA. So, kay AXA is meron siyang 4 to 10%. 4 to 10%. So, 9 years ago, kung nung wala pang COVID, wala pang pandemic, is umabot talaga siya ng 8 to 10%. So, kung may diniposit ka na 1M, so, palagay natin na 100,000 tubo yearly. Diba? Pero ngayon, dahil nga nagka-pandemic tayo, may mga political issues, may mga war, so, nasa mga 4% to 5 or 6 yung interest niya ngayon. Yung returns niya ngayon sa market. Okay. So, si Bangko is insured siya ni PDIC, si Philippine Depositor Insurance Corporation. Insured siya na if mabankrupt si Bangko is yung pera mo na diniposit dun sa bangko na yun, kahit malaki pa yun, ilang milyon, 500,000 lang ibabalik sa'yo per depositor. 500,000 lang. Dito naman, kay AXA, regulated siya ni Insurance Commission. So, ang mandate ni Insurance Commission is what's in the contract, yun ang bibigay sa securing public. Okay? IC mandated and regulated. So, dito, kapag nagkasakit kay bank, sa bangko, withdraw ka lang. Diba? Withdrawon yung diniposit mo. Pero dito, may coverage ka na 1M for critical illness or 200 or 2,000 for daily hospital allowance. And then 1M if ma-out of the picture na. Tapos dito, halimbawa, hindi naman naubos ka withdraw yung pera mo, may natitira pa. So, yung natitira,
marami pa yung hihingi na requirements, i-freeze pa yun ni bank bago ibigay sa family mo kasi may hihingin pa siya ng mga requirements at may babayaran na tax. Tapos, kahit malaki na yung binideposit mo sa bangko, kahit flowers, walang ibibigay sa'yo kapag na out of the picture na. Pero kay AXA, wala mang flowers na ibibigay sa'yo, pero may white check na 1M ang ibibigay sa family mo in case kailangan nila kung wala ka na. So, yan. So, yan po. Sa tingin nyo, anong nagustuhan mo dito sa bangko at saka sa kay AXA? Kung ano gusto mo dito kay AXA, yung return sa investment, yung protection, ang nagustuhan. So, sa tingin mo, alin ang mas magandang mag-save? Sa bank o kay AXA? Maganda both. Kasi, kung sa bangko, kung kailangan mo ng pera for emergency, mawi-withdraw mo ka agad, diba? Kay AXA, yung investment niya, return of investment niya, ma-withdraw siya kapag sa maturity na niya, 10 to 15 years or partial, half 5 years. Pero yung coverage niya is day 1 pa lang, kapag enforce na yung policy mo is automatic, makaka-claim ka or yung family mo. Yun naman yung kagandahan. Pero yung return investment niya is pang long term. Diba yung sa una kong illustration is goal mo is 10 to 15 years. So, yun po, yun, pang long term siya. Pero yung coverage niya, day 1 pa lang, automatic, makaka-claim ka. Okay. Kasi ang good news, kung dito ka magsisave sa bangko, magta-transfer ka lang ng konti dito kay AXA. Ita-transfer mo lang sa kabila. So, walang nawawala sa'yo. Diba? So, yun po yung kagandahan. Walang nawawala sa'yo sa savings. Maglilipat ka lang sa kabila.